Gaya ng inaasahan, nakalubog na ang araw noong makarating ng pamayanan ng Ibisan sina Magnus, Oliver at Maris. Naabutan nilang naroon lang ang lahat sa may sala ng bahay ni Maris, naghihintay. Sabi naman ni Magnus, "Wala pa ang hapunan?" Si Rika naman ang sumagot, "Wala pa, Kuya Magnus. Iniluluto pa eh. Ginataan raw ang luto noong mga isda na nahuli ni Oliver." Bilib na bilib nga sila eh, dahil napakaraming nahuli ni Oliver na isda. Tapos pana lang ang gamit. Sabi naman ni Oliver, "Naku, tsamba lang yun." Sumagot naman si Efraim, "Paano yung naging tsamba? Magmula noong makasama ka namin sa paglalakbay, palagi nang sagana sa ulam na isda dahil sa pagiging asintado mo." "Naku, kalimutan mo na yun. Ang mahalaga, hindi tayo nagugutuman sa paglalakbay." Ilang saglit pa ay may mga paparating ng kadalagahan. Dala ang mga pagkain para sa hapunan ng grupo nila Magnus. Kasama sa grupong iyon ang magkapatid na sina Ayin at Yuki. Sabi naman ni Maris, "Ayin at Yuki, bukas ng umaga, pagkatapos ng almusal, pumunta kayo rito ha. Dahil magbibigay ako ng orientation sa kanila tungkol sa mga aklat na aaralin nila pagkaalis ko. Kayo ang magmumonitor sa kanilang mga pag-aaralan. Sa gabi nila iyon gagawin. Sa umaga naman hanggang sa hapon ay tuturuan nyo silang gawin ang mga pampamayanan na gawain, kasama na ang pagtatanim at pangingisda." "Opo, Inang Babaylan, kami na po ang bahala sa kanila." "Siya nga po pala, kanina lang nagsibaba yung mga bibili ng gamot at binhi na inutusan mo." "Sige, ayos lang yun. Basta kapag nakabalik na sila, siguraduhin niyong maiimbak sa isang kubo na walang tulo at hindi dinadaga ang mga binhi ha, para hindi tayo rito maubusan ng pantanim." "Opo, Inang Babaylan," sagot naman ang magkapatid at umalis na sila. Agad na ngang nagsikain ang grupo at nagpahinga na rin pagkatapos. Dahil mga pagod rin sila sa kanilang pagpunta sa talon na medyo may kalayuan rin at matarik ang daan. Kinabukasan, nakatambay lang sina Magnus, Efraim, Tomby at Oliver sa kubo. Nagpapalipas oras. Dahil sa maghapong iyon ay nakatutok si Maris sa pagbibigay ng orientation sa grupo ni Rika. Kinabukasan, 2:00 ng madaling araw. Habang tulog ang lahat, ay umalis ng pamayanan si Maris. Walang nakakaalam na umalis siya. Gumamit na siya ng portal para magtungo sa sikretong pinagtataguan ng aklat ng Inang Babaylan at aklat ng mga propesiya. Pagkapasok niya sa kuwebang iyon ay agad nagsalita si Inang Kalikasan. "Maris, mag-iingat kayo sa inyong magiging paglalakbay. Wala akong kontrol at kapangyarihan na makapunta roon dahil ang dimensyon na iyon ay dimensyon ng kasamaan. Maging ang lupa roon ay lason, kaya wala akong kakayahan na matulungan kayo habang kayo ay naroon. Kaya gawin niyo ang lahat ng tamang paghahanda bago magpunta sa lugar na iyon. At kapag natapos ng magawa ang replika, ay agad mong ibalik sa kuwebang ito ang mga orihinal na kopya para mapanatiling ligtas mula sa kamay ng kasamaan." "Opo, Inang Kalikasan. Pero paano ko po malalaman kung nalagyan nyo na ng espiritual na aura ang mga bagong gawa na replika?" "Dadalawin kita sa panaginip para masabi sa'yo kung nagawa ko na iyon." "Sige po, Inang Kalikasan. Malinaw na po ang lahat. Aalis na po ako." Wika ni Maris at agad nang lumabas ng kuweba. Dala ang 2 aklat na binalot niya ng kumot bago inilagay sa loob ng sako. Pagkalabas ng kuweba ay agad na rin siyang pumasok sa portal, papabalik ng pamayanan ng Ibisan at muling natulog pagkapasok sa kanyang silid. Makalipas ang ilang oras ay sumikat na ang araw. Nararamdaman na ni Maris na naroon na sila Magnus sa labas ng kanyang kubo. Kaya bumangon na rin siya at hinarap ang mga ito.
Dumating rin si Rica, Efraim at ang 4 na bagong henerasyon ng mga babaylan. Nakisabay na rin sila sa pagkakape. Sabi kasi ni Magnus na sa bayan na sila kakain ng almusal pagkababa, kaya nagkape lang silang 4. Noong matapos sa pagkakape ay nagpaalamanan na ang lahat. Si Maris naman ay saglit na nagtungo sa isang puno at may ibinulong na mga kataga. Ilang saglit pa ay lumitaw ang kanyang naging gabay sa paglalakbay na si Ferilina. "Inang babaylan, bababa na po kayo sa bayan?" "Oo, Ferilina, pero hindi para manirahan doon, kundi para samahan si Magnus sa pagpunta sa kabilang dimensyon at bawiin ang mag-iina niya." "Ibig po ba sabihin, babalik rin kayo rito sa Ibisan?" "Oo naman, dito ako maninirahan at pwede ka rin dito manirahan kapag narito na ako." "Sige po, Inang Babaylan, hihintayin ko po ang pagbabalik nyo. Hindi na kasi ako pwedeng sumama uli sa inyo sa pagbaba eh." "Oo, Ferilina, wala rin talaga akong balak na isama ka dahil masyado nang delikado ang sunod na misyon na pupuntahan namin. Kaya dito ka lang. Tignan mo ang mga bagong babaylan natin rito ha, lalo na si Rica. Siya ang magiging bagong inang babaylan kapag natapos na ang pag-aaral niya ng karunungan ng mga babaylan." "Makakaasa ka po, Inang Babaylan. Babantayan ko sila. Mag-iingat rin po kayo sa inyong misyon at sa paglalakbay. Ipagdarasal ko rin kay Bathala na patnubayan kayo." "Salamat, Ferilina. Sige, aalis na kami." "Sige po, Inang Babaylan." Wika pa ni Ferilina at tinanaw lang si Maris na muling bumalik sa mga kasama niya na nakatayo sa may likuran ng kubo. Pagkalapit muli ni Maris sa mga kasama, ay saka siya gumawa ng portal pababa ng bayan. Samantala, atin ang balikan ang mga kaganapan sa bahagi ni Lino, kung saan naghahanda na sila upang salakayin ang kuta ng isa sa mga miyembro ng Death Council na si Zacarias. Matapos ng pakikipag-usap sa hepe ng kapulisan sa bayan ng Villalobos, ay bumalik na sina Lino sa hotel na kanilang tinutuluyan. "Paano? Magpahinga na muna kayo. 11:00 tayo aalis mamaya. Maaga pa, kaya makakatulog pa tayo ng mahaba." "Oo, sige. Matutulog muna ako." Wika ni Nicolas. Nagsitango rin sina Tingting at Mancio at kanya-kanyang pwesto na sa mga tulugan. Sa bahagi naman ni Chief Aguila, kasama niya si Tasio para kausapin ang mga barangay kapitan na sakop ng Villalobos para humingi ng assistance sa kanilang operasyon. Sina SPO Alexis Sanchez at Mang Adimir naman ang magkasama upang kumausap rin ng iba pang mga barangay kapitan. Ang ibang kapulisan naman ay abala sa paghahanap ng lambat at pagbili ng lubid na gagamitin sa pagbitag sa mga berserker. Kahit medyo kapos sa paniniwala, ay wala silang magawa dahil iyon ang utos ng kanilang hepe, kaya kailangan nilang sumunod. Kinagabihan, pasado 8:00 noong magising si Lino. Agad siyang bumangon at nag-Indian seat sa ibaba ng kama na kanyang tinutulugan at nagdebosyon. Noong makatapos ay sa kanya tinawag si Michael. "Michael, kumusta? Narito ka na ba?" "Oo, Lino." Michael, maliban doon sa mga berserker, meron pa ba kaming ibang dapat asahan na makakalaban roon?" "Oo, Lino. May mga aswang rin silang tauhan na nagbabantay roon." "Handa na ba ang pangkat na isasama mo sa pagsalakay?" "Hindi ko alam kung handa na sila, Chief. Pero nakausap ko na sila kanina at nakapagplano na rin kami ng maayos. Hindi nga lang sigurado kung makakapagdala sila ng maraming tao, lalo at kakaunti lang pala sila sa presinto." "Magpahinga ka pa, Lino. Matagal pa naman pala ang oras na inyong pagsalakay." "Oo, tama ka, Michael. Kaso nagugutom na ako Kakain na lang muna siguro kami." "Ikaw bahala, Lino. Narito lang naman ako kapag kailangan mo na." Wika ng gabay at nanahimik na. Tumayo na si Lino at lumabas ng kwarto.
Nagulat siya noong salubungin siya ng sobrang lamig na temperatura. Naku, ang mga ito. Talagang isinagad na naman ang aircon. Feeling nasa North Pole eh. Noong tignan niya ang mga kasama, ay naroon ang nagsitulog sa sala. Pero halos 3 dangkal na lang ang haba ng bawat isa dahil sa sobrang pagbaluktot na halatang sobrang giniginaw. Tignan mo ang mga ito. Isinagad ang aircon tapos ginaw na ginaw naman pala. Wika niya at lumapit sa aircon at pinatay. Binuksan niya na rin muna ang glass door ng balkonahe para lumabas ang lamig at makapasok ang mainit na hangin mula sa labas. Unti-unti namang nababawasan ang pagbaluktot ng katawan ng 3. Nagtimpla na lang muna si Lino ng kape at naupo sa isang bakanting sofa na pang-isahan lang. Naroon siya malapit sa balkonahe, nakatanaw sa labas. Nang marinig niyang nagsalita si Tingting. Ang bango ng kape ah. Nagsalita rin si Mancio. Ako, nagugutom na. Sumagot naman si Kulas. Ako, masakit ang katawan ko sa sobrang pagbaluktot. Bakit hindi nyo hininaan ng aircon kanina? Sabi naman ni Tingting. Akala namin ikaw ang maghihina eh, dahil ikaw ang malapit dyan. Ha? Bakit ako? Nasa inyo ang remote, di ba? Hindi nga namin makita. Nawawala eh. Natawa na lang si Lino habang naririnig ang pagsisisihan ng mga kasama sa sobrang lamig na kanilang pagtulog. Sabi naman ni Lino, tama na yung sisihan nyo. Bumangon na kayo at ikain nyo na lang yan ng nilagang bulalo ng baka. Tapos mainit na kanin, yung umuusok pa talaga. Siguradong tanggal ang ginaw sa katawan nyo. Agad namang bumangon si Mancio. Oo, tama ka ba, Lino? Tara, nagugutom na talaga ako eh. At nilalamig ang sikmura ko. Dahan-dahan na rin nagsibangon sina Tingting at Kulas. Saka nagsuot ng kanilang leather jacket. Tumayo na rin si Lino at nagsilabas na sila ng unit at bumaba ng hotel. Pagkababa ay naalala ni Lino si Tasio. Kaya kinuha niya ang cellphone at tinawagan. Hello, Tasio. Kumusta ang paghahanda nyo? Ayos lang, Lino. Nakapagtipon kami ng 30 tanod at volunteers mula sa 5 mga barangay. Tapos, 10 naman sa mga kapulisan ang dadalhin namin. Kaya, 44 kaming lahat na sasama. Kasama na roon sina Lexi at Uncle. Ah, ganun ba? Mabuti pala at ready na kayo. Ano? Baka gusto niyong sumabay sa hapunan. Kagigising lang namin at ngayon pala maghahapunan. Nasaan ka ba? Narito sa presinto. Ako lang mag-isa rito. Umuwi na kasi kaninang alas 4 sina Mang Adimir, Lexi at si Uncle. Magpapahinga raw para ready sa lakad mamaya. Kaya dito na lang muna ako natulog sa conference room. Di sige pala, pumunta ka na rito para makasabay ka na sa paghahapunan namin. Okay sige Lino, salamat. Sige, pupunta na ako dyan. Okay, sige, hintayin kita. Sagot naman ni Lino at pinatay na ang tawag. Pagkalingon ni Lino sa paligid niya, ay siya na lang ang mag-isang nakatayo sa harapan ng karinderya. Naroon na ang 3 sa loob, nagtuturo ng kanilang order na pagkain. Hinayaan na lang din muna ni Lino at hinintay si Tasio na makalabas ng presinto. Noong naroon na sa harap niya si Tasio ay sabay na silang pumasok sa karinderya at umorder ng pagkain. Matapos ng kanilang masaganang hapunan ay sabi ni Tasio, Paano? Mauna na muna ako sa inyo ha. Uuwi na muna ako ng bahay. Magpapahinga rin ako. Babalik ako rito mamayang bago mag-alas 10 para asikasuhin ang mga darating na sasama sa misyon. Salamat Tino ha, sa libreng hapunan. Oo, wala yun. Sige, mag-iingat ka. Sagot ni Lino, tapos sila naman ay bumalik na sa hotel. Balik rin sa panonood ng pelikula ang 3. Si Lino naman ay naroon lang sa balkonahe. Kausap sa isip niya si Michael. Nagsimula na siyang magtanong-tanong ng mga detalye tungkol sa nakatagong kontinente na sinasabi ni Michael na kailangan niyang puntahan. Sumapit ang alas 11 ng gabi.
Sabi ni Lino. Sige na, magsiligo na kayo, aalis na tayo. Okay, sige. Sagot naman ng mga kasama at naligo na rin ang mga iyon. Matapos makaligo ay nagkape pa sila bago gumawa ng portal si Lino patungo sa bayan ng San Fabian. Nasa kaliwang bahagi sila ng isang malawak na nakabakod na pader na lupain. Malawak talaga ang sakop noong nakapader na lupain dahil nasa loob noon ang isang kuweba na may madilim na lagusan. Sa gitna naman ay naroon ang may kalakihang 3 palapag na mansyon. Sa kaliwa ay may gusali na sarado. Sa kanan naman ay may 2 gusali rin na hindi malaman kung anong purpose. Hindi naman kasi mukhang residential. Kinuha ni Lino ang kanyang cellphone at tinawagan si Chief Aguila. Hello Chief, nasaan na kayo banda? Narito kami Lino sa unahan. Mga 5 minutes away, papunta dyan sa compound na sinasabi mo. Kayo ba, nasaan na kayo? Narito na kami sa may kanto ng compound mismo, sa likurang bahagi. Malawak pala talaga ang sakop ng compound na ito. Lino, may nakikita ka bang tao, aswang, o berserker na pakalat-kalat dyan? Wala Chief, ang duda ko, alam na nilang darating tayo. Anong balak mo Lino, kung alam mo naman pala na entrapment ito? Di papasok pa rin po tayo. Sayang naman ang paghihintay nila sa atin kung hindi naman pala tayo darating. Ha? Anong tingin mo rito Lino? Birthday party na imbitado tayo? At sasama ang loob nila kung hindi tayo darating? Masyado kayong seryoso Chief. Pero seryoso din talaga ang sinasabi ko. Tutuloy tayo kahit alam nating nakaabang sila sa atin. Wala naman silang alam kung sino-sino tayo at kung ilan tayo. Kaya may baon pa rin naman tayong kaunting element of surprise. Anong gagawin namin pagkarating roon Lino? Huwag mo sabihin kakatok kami sa malaking gate at magtatao po. Huwag ganun Chief. Gawin nating mas espesyal ang pagdating natin. Grand entrance, kumbaga. Pagkarating nyo sa harapan ng gate, ay lagyan nyo agad ng pampasabog ang gate para masira. Saka kayo pumasok sa loob. Ha? Sa gitna talaga kami pupwesto? Oo. Sabi ni Tasyo, nasa 44 naman kayo, di ba? Pagkapasok nyo, 10 ay patuluyin mo sa kaliwa. 10 rin sa kanan. Tapos 10 sa may bandang dulo. Huwag lang silang lalapit masyado sa kuweba. Basta doon lang sa pagitan ng kuweba at mansyon. Tapos, maaring humanap ka ng mas mataas na bahagi para nakikita mo ang mga tauhan mo. May mga radyo naman yata na dala sila. Huwag mo na lang din munang papatayin ang tawag ko. Para masabi ko pa sa iyo ang mga makikita ko mula dito sa kinaroroonan namin. Nakatago kasi kami sa likurang bahagi sa may kakahuyan. Okay sige Lino, copy that. Sagot ni Chief Aguila tapos pinulong muna saglit ang mga tauhan para sa plano ng pagsalakay. Noong mahati na ang puwersa ng mga kasamang pulis, tanod at volunteers, ay agad na silang nagsisakay sa sasakyan at nagtungo na sa kuta ni Zacarias. Pagkahinto lang ng sasakyan ay 2 pulis agad ang nagsilapit sa gate at nagdikit ng mga pampasabog. At pagkalayo nila ay agad iyong pinasabog. Natumba ang malaking gate at bumagsak sa lupa. Saka naman nagsitakbuhan ang lahat para magtungo sa pwestong sinasabi sa kanila. Makalipas lang ang ilang minuto ay nakapwesto na ang lahat ng iyon ayon sa sabi ni Lino. Si Chief Aguila naman ay nakatayo sa may gilid na bahagi ng gate kung saan may simentong nakaangat na pwede niyang pagpatungan. Sabi ni Lino, Chief, ipa-defensive position mo ang mga tauhan mo. Nakapaupo habang nakatutok sa itaas ang mga sandata nila. Paghandaan nyo ang flanking position attack dahil nasa open area sila. Lino, sigurado ko bang hindi natin ipapahamak ang mga tauhan ko rito? Chief, saka na natin pag-usapan ang sigurado o hindi. Isa lang ang ipinangako ko sa iyo dati pa. Hindi ko hahayaang masaktan o mamatayan ka ng mga tauhan. Kaya sa ngayon, sundin nyo na lang muna ang payo ko. Tutal, narito na rin naman tayo. Seryosong wika pa ni Lino. Hindi na sumagot si Chief Aguila at agad nang nagbigay ng command sa mga tauhan
na pumuwesto ng paikot habang nakapaupo at nakatingin sa itaas. Ilang saglit pa ay sabi ni Chief Aguila, "Lino, may growl akong naririnig sa magkabilang gusali, kaliwat kanan ng mansyon." "Chief, pahagisan mo ng granada sa harapan ng gusali, pero huwag ibabato sa loob, sa labas lang, para lang magalit ang mga berserker at magsilabas. At kapag nakalabas na sila, ay saka naman kayo magbato ng tigdalawang smoke grenade at simulan ang panghuhuli." "Paano kung may mga aswang, Lino?" "Kami na ang bahala sa kanila, Chief." "Okay, copy that, Lino. Men, release explosives sa harap lang ng bawat gusali. Get ready to release smoke grenade." "Copy, sir." Wika ng dalawang pulis na may hawak ng kum sa magkabilang grupo at naghagis na agad ng granada malapit sa gusali. Ilang saglit pa ay mas lalo pang naging matapang ang mga angil ng mga berserker at nagsimula ng magsilabasan. 10 berserker ang lumabas sa may gusali sa kaliwa, 10 rin sa kanan. "Men, release the smoke grenade, then attack!" Kasunod na command ng hepe. Nakita ni Lino na may 4 na aswang na lumapag sa kaliwang bahagi at 4 din sa kanan. Sabi ni Lino, "Tara, baba na tayo. Tutulong na tayo roon. Kulas at Tingting, sa kanan kayo. Tayo naman Mansyo sa kaliwa. Pero hindi ako magtatagal roon na. Kailangan kong lumayo uli para makita ang itaas. Kailangan kong mahanap ang 2 malalakas na namumuno rito." "Okay, copy that, Lino." Sagot ni Kulas. Tapos gumawa na ng portal si Lino. Una niyang pinapasok sina Kulas at Tingting. Noong pagkatagos ng dalawa ay sila naman ni Mansyo ang pumasok. Pero sa kaliwang bahagi naman sila iniluwa ng portal na iyon. Agad nakipagsagupaan sina Lino at Mansyo sa mga aswang na naroon sa kaliwang bahagi. Nagkarga si Lino ng 200% ng kapangyarihan ng kidlat sa kanyang kamao at manumanong laban ang balak niyang gawin. Dahil kung gagamit siya ng espadang kidlat ay baka may matamaan siyang mga kasamahan, lalo kung ganoon na makapal ang usok sa paligid. Nagulat si Lino noong bigla siyang hawakan ng 2 aswang sa magkabilang kamay at pilit na idinidiin sa lupa. Ginamit niya ang kanyang lakas at hinablot sa 2 ang kanyang braso. At noong lumuwag ang pagkakahawak sa kanyang mga kamay, sa kanya naman hinawakan ang likuran ng ulo ng 2 at buong puwersang pinagbangga. Tila nanlambot ang tuhod ng mga iyon at nanghina. Binitawan ni Lino ang isa at itinumba naman ang isa sa lupa. Saka pinagbabayo ng malalakas na suntok ang mukha hanggang sa madurog at bawian ng buhay. Binalikan niya naman ang isa at buong puwersang binayo ng suntok sa dibdib. Naririnig niya pa ang pagkabali ng mga buto roon. Pinagganan niya ang kanyang ikalawang antas ng espiritual na paningin para makita niya ang paligid. Nakita niyang todo naman sa pakikipagbanatan si Mansyo sa 2 pang mga aswang. Dahan-dahan siyang lumapit sa bandang likuran noong isang aswang at hinawakan ng mabilisan ang bato. Agad iyong nagliyab. "Salamat sa assist, Baylino, pero kaya ko pa naman." Wika pa ni Mansyo. "Oo, Bay Mansyo, alam ko. Pero kailangan mong magmadali dahil ang mga berserker ang main target natin rito. Napakarami nila. Nahihirapan na ang mga tanod at pulis. Kaya pumunta ka na roon. Bilis." "Okay, sige." Wika pa ni Mansyo habang umiilag sa mga kalmot ng kaharap na isang aswang. Noong makahanap ng tiyempo ay agad siyang yumuko at nag-sidestep. Saka tinagpas ang batok noon ng ubod lakas. Kaya lumaylay na lang bigla ang ulo noong aswang. "Tara na, Bay Mansyo, tulungan na natin sila." Wika ni Lino at tumakbo na patungo sa tumpok ng mga pulis. May nasalubong siyang isang pulis na may dalang galon. "Brad, gasolina ba yan?" "Opo, sir." "Akin na, ako nang gagawa. Sumunod sa akin ang 5 sa inyo. I-isolate natin ang ibang mga berserker. Bay Mansyo, tulungan mo akong humarang sa kalahati." Agad namang tumakbo ng mapwersa si Mansyo habang nakadipa at itinulak ang magkakatabing 3 berserker.
Kaya na out of balance ang mga iyon at nagkaroon ng espasyo sa mga kasama. Si Lino naman ay mabilis na nagbuhos ng gasolina paikot sa tatlong iyon. Sabay ginamit lang ang daliri para masindihan. Naroon din sa loob ng bilog si Mancio at 5 pang mga pulis at tanod. Kaya nagawa nilang matalian kaagad ang tatlong berserker at iniwan na muna sa gitna. Sa kabilang bahagi naman ay ganoon din ang ginawa ni Kulas dahil iyon ang strategy na sinabi sa kanila ni Lino. Lumipas ang mahabang oras, hindi pa rin sila tapos sa pakikipagbuno sa mga berserker na tatalian. Pero lahat ng mga aswang na nagpakita ay nalipol na dahil kina Lino at Kulas. Hanggang sa magsalita ang isang malaking boses sa itaas ng mansyon. Sino kayo mga tampalasan na basta nalang susugod sa teritoryo ko? Sabi naman ni Chief Aguila. Naparito kami para iligtas ang mga kabataang binihag nyo. At sa ngalan ng batas ng Republika ng Pilipinas, hinuhuli ka namin para managot sa krimen na ginawa mo. Nagpapatawa ba kayo mga pulis patola? Kailan ka pa nakarinig na may aswang na sumuko sa kapulisan? Walang epekto sa amin ang mga bala ng baril nyo at wala rin kayong ipantatapat na kapangyarihan sa amin. Wika noon na patuloy sa pagtawa. Pero nagulat iyon noong biglang may gumuhit na malaking kidlat sa kalangitan at diretsyong tumama sa kanya. Sa pool ng malaking guhit ng kidlat si Zacarias at nahulog mula sa balkonahe ng mansyon paibaba sa lupa. Hindi naman iyon binawian agad ng buhay dahil warning shot lang naman sana ang purpose roon ni Lino. Hindi rin kasi siya sigurado kung tatamaan niya iyon, lalo at nasa balkonahe iyon nakatayo. Sinong may gawa noon? Galit na tanong pa ni Zacarias habang dahan-dahang tumatayo. Mabilis namang nakalapit si Lino sabay sabing, Ako, at uulitin ko ang sinabi ni Chief. Sa ngalan ng Republika ng Pilipinas ay narito kami para hulihin ka at panagutin sa mga krimen na ginawa mo. Ano? Ako? Papanagutin niyo sa batas? Nakakatawa talaga kayo. Sabi naman ni Lino, hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang sabi ko, inuulit ko lang ang sinabi ni Chief. Pero kung ako ang tatanungin mo, ito ang parusa ko sa iyo. Wika ni Lino at hinawakan sa damit si Zacarias. Sa kasunod-sunod na binayo ng malalakas na suntok ang muka at katawan. Bawat suntok ni Lino ay may nadudurog na bahagi ng katawan ni Zacarias hanggang sa biglang may namuong itim na usok sa paligid. Sabi naman ni Zacarias habang hirap itong magsalita, Narito na siya. Wala na kayong magagawa. Mamamatay kayo lahat. Sabi naman ni Lino, ang iingay nyo talagang mga aswang, no? Huwag kang mag-alala. Kung may mamamatay man sa lugar na ito, ikaw lang yun at mga kampon mo. Hindi kasama ang mga kapulisan o ang kabataang ginawa niyong berserker. Wika pa ni Lino at hinawakan ng mahigpit ang ulo ni Zacarias. Pilit pa yung nagpupumiglas pero wala na siyang magawa. Dahil nagsimula ng magliyab ang kanyang buong katawan hanggang sa tuluyan na siyang maging abo. Lumapit si Lino kay Kulas. Sabi ni Kulas, Bay Lino, napakaitim ng aurang dumating. Ito na yata yung salamangkera. Oo, tama ka Bay Kulas. Mukhang siya na nga yan. Anong gagawin natin? Ganito Bay Kulas, tumayo ka sa may gilid. Gamitin mo ang ipo-ipo para mahigop ang itim na usok na bumabalot sa paligid. May hinala akong naroon sa itaas ng kuweba ang salamangkerang iyon para makita niya ang paligid. Gagamit ako ng tagabulag para hindi niya ako makita agad. Okay, sige Bay Lino, ikaw na ang bahala. Sagot ni Kulas at sa may gilid mo na pumwesto para hindi siya maistorbo ng mga berserker na sumasalakay pa rin. Si Lino naman ay gumawa ng portal patungo sa itaas ng kuweba. Hindi nga siya nagkamali. Naroon nga nakatayo ang isang babae na nasa edad 40 siguro pataas. Panay ang sambit noon ng orasyon
habang kumukumpas ang kamay paturo sa ibaba. Sumigaw naman sa ibaba si Tingting. Kuya Lino, nangihina kami lahat rito. Hinihigop ng usok ang pisikal na lakas ng mga nakakalanghap. Agad nang naintindihan ni Lino kung bakit iyon ginagawa ng salamangkera. Nagsalita si Lino sa may kalakasang boses at inalis na ang tagabulag sa kanya. So, ikaw pala yun, ang gumawa ng sumpa para makalika ng mga berserker. Nagulat naman si Aliyah at napalingon. At ikaw naman, ang pakialamerong bumawi sa mga kabataan na ginawa kong berserker at pumatay sa mga kasamahan kong aswang. Oo, ako ngayon. Ako si Lino, isang babaylan na taga Mindanao. Naimbitahan lang ako rito para pigilan ang mga ginagawa mo. Pigilan? Nangangarap kayo ng gising dahil walang makakapigil sa akin. Ako ang ikalima at pinakahuli sa lipi ng mga malalakas na salamangkero na nagmula pa noong unang panahon. Kaya magsisisi ka sa pakikialam mo sa mga nilikha ko. Uwi ka noon, sabay kumpas ng kamay paturo kay Lino. Mabilis namang iniangat ni Lino ang kaliwang kamay at may nabuong paoblong na shield na transparent. Kaya hindi umabot sa katawan ni Lino ang itim na enerhiyang ibinato ng salamangkera. Mula sa isang kamay ay ginawang dalawang kamay ni Aliyah ang nakatutok kay Lino. Kulay itim at pulang enerhiya na ang lumalabas sa kanya patungo kay Lino. Noong una ay naramdaman na ni Lino ang sakit sa kanyang balat na tila umaabot na sa kanya ang kapangyarihan ni Aliyah. Hanggang sasabihin ni Lino, Michael, kaunting assist naman dyan, kahit protection lang. Pagkatapos ng iyong sabihin ni Lino ay biglang nagbago ang anyo ng oblong na shield. Mula sa parang salamin ay nagpalit iyon ng anyo at nagmukhang kalasag ng isang kabalyero at naging kulay ginto. Mula naman sa pagiging mainit at masakit sa pakiramdam ni Lino ay naging malamig na ang lahat. Naglabas si Lino ng espadang hugis kidlat at unti-unting lumalapit kay Aliyah. Sabi naman ng babae, Sino ka? At anong klaseng nilalang ka? Paano mo nakayanan ang pinakamataas na antas ng kapangyarihan ko? Sabi naman ni Lino, Huwag mo nang alamin. Ang mahalaga, ito na ang magiging katapusan ng kasamaan nyo sa lalawigang ito. Pagkalapit lang ni Lino ay diretso niyang isinaksak ang espada sa dibdib ni Aliyah. Kasunod noon ay agad na nagliyab ang buong katawan ng salamangkera. Kusa na lang ding nawala ang shield sa braso ni Lino noong wala na ang kalaban. Salamat sa protection, Michael, ha? Wika ni Lino at agad nang gumawa ng portal pababalik sa ibaba. Nawala na ang itim na usok sa paligid, kaya nagawa na nilang mahuli at matalian ang lahat ng mga berserker. Isa-isa namang nilapitan ni Lino ang mga berserker at inilapat ang kamay niya sa noo para ibalik na ang mga iyon sa tamang pag-iisip. Makalipas ang ilang minuto ay tapos na si Lino sa pagkontra sa sumpa ng mga berserker. Nilapitan niya muna si Chief Aguila. Paano, Chief? Mauna na kami, ha? Magbibigay na lang ako ng update sa'yo kapag meron ng bago. Ha? Bakit, Lino? Meron pa bang iba maliban sa mga ito? Sa tingin ko po, meron pa. Kasi base sa bilang ng mga nawawala, hindi pa natin nababawi lahat. Susubukan ko pang alamin kung saan mahahanap ang mga natira. Okay, sige, Lino. Maraming salamat. Napakalaking tulong talaga ng nagawa mo rito at marami ang maililigtas natin. Wala po yun. Ang mahalaga, maibalik na natin sa pamilya nila ang mga dinukot at matigil na rin ang padurukot sa mga kabataan sa lalawigang ito. Sa tingin ko, Lino, ito na ang pinuno ng mga aswang na nangunguha ng kabataan. Kaya kung mahahanap mo pa ang ibang nawawala, ay masasabi kong nalutas na ang kasong ito. Okay po, Chief. Sige po, mauna na kami. Okay, sige, Lino. Maraming salamat uli. Wika pa ni Chief Alberto Aguila. Tapos naglakad na papalayo sina Lino, Kulas, Mancio at Tingting. Sabi naman ni Tingting,
Saan tayo pupunta, Kuya Lino? Uuwi na, pero lalayo muna tayo para walang makakita na gumamit tayo ng portal. Ah, ganun pala. Noong nasa mapunong bahagi na sila, ay doon na gumawa ng portal si Lino at tumawid na sila. Sabi naman ni Lino, "Ano, diretso kain na ba tayo?" Sabi naman ni Kulas, "Magsiligo muna tayo ah. Punong-puno ako ng alikabok eh." Sabi naman ni Lino, "Ha? Bakit ka naman nagkaalikabok?" "Ano bang klaseng tanong yan, Bay Lino? Makailang beses rin kaya akong nadampot ng mga berserker at itinapon sa lupa. Kaya punong-puno ako ng alikabok." "Ah, ganun ba? Siya nga pala, Kulas, yung mga aswang, nailigpit mo ba ang kanilang katawan? Nakalimutan kong gawing abo kanina eh. Naging abala na kasi ako." "Oo, Lino, pinahigop ko na sa mga ugat pa ilalim ng lupa." "Ah, mabuti naman kung ganun. Sige, tara na sa hotel nang makaligo na muna tayo bago kumain." Agad na nga silang umakyat sa hotel at nagsiligo bago kumain. Habang kumakain ay sabi ni Kulas, "Hindi pa ba tayo tapos rito, Lino?" "Hindi ko alam, Bay Kulas. May kulang pa sa mga nawawalang kabataan eh. Pero sa tingin ko, isang tauhan na lang noong aswang ang nasa ibang lugar. At kasama noon ang natitirang nawawalang kabataan. Iyon na lang ang aalamin natin. Mamaya bago matulog, susubukan kong kausapin ang gabay ko. Baka may info na siya. Para makauwi na rin tayo agad kapag nahanap na natin iyong natitira." Sagot pa ni Lino. "Mukhang may punto nga iyang teorya mo, Lino." Pagsang-ayon naman ni Kulas. Matapos makakain ay balik hotel na sila uli. Ang tatlo ay muling nanood ng pelikula kahit madaling araw na. Samantala si Lino naman ay nagdebosyon muna sa isang silid at kinausap ang kanyang gabay na isang arkanghel. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama po tayo muli sa part 195. Ipapaalala ko lang po ha na sana pakinggan nyo rin ang kwento nating aswang killer ng Tondo na si Matilda. Maiksi lang iyon hanggang part 10. Uploaded na rin po ang part 10 noon, kaya ibig sabihin hihintayin na lang ang naka-schedule na date ng pagpapublic. Maaksyon po ang kwentong iyon at kakaiba dahil isang babae ang ating aswang killer roon na gumagamit ng sandatang tinatawag na Magicus Metallum. Isang sandata na pwedeng magbago ng anyo bilang isang espada, pana at latigo. Mag-comment na rin po kayo roon kapag napakinggan nyo na para alam kong nakadalaw rin kayo roon. Salamat po ha sa mga makikinig ng kwentong iyon. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.